mid, wala pang roam boots. Yung Vexana pupunta sa EXP para makapag-XP ng level 4. Para yung XP, yung mid, at saka yung roam na badang level 4 na pagdating ng unang turtle. Tingnan natin kung yun yung gagawin nila. Kung roam boots kagad to, baka agresibong badang na roam lang talaga ang pinili nila. Ang hirap isipin. Pero here we go. Game number 1. EVOS Esports. Laban sa Lazy Esports. The Roam Badang making, can we say debut? Debut ba niya? Baka naman. Oh, roam boots kagad. Roam boots straight up, bro. It's how it is. So, okay. So as we were saying, mga Philippine teams talaga ang mahilig dun sa EDIF on the XP lane. So that's why there is on there. And I would say maganda din naman yung performance nito in case early game makalamang sila. Yeah. Pero, at saka ano, tingnan mo, support emblem mo, cooldown reduction talaga habol niya. Pure cooldown reduction dapat mag-ingat, pero mahuli ata doon si Veldora doon sa top lane. James Fox at si Der, hindi pa sapat yung damage nila, nakapag-reject, pero nandito si Pacbet. Ginamit yung skill. First blood para sa roamer ng Lazy Esports. And now, Tony, you have to catch that XP. Konting salo lang. Pero mapapansin nyo din na ito yung para magiging opening para sa Lazy Esports, para maging mas maasim, konting leeway para may konting aggression, and definitely lalamang sila sa unang turtle ng laro na to na lalabas in 20 seconds. She's so close to level 4 as well. For sure, they will try to go for the fight ASAP. Ang tanong, kamusta kaya yung badang? Tingnan natin kung ano pa magagawa dito ni Tony on this badang. Hindi siya makakapag level 4 pagdating ng turtle. Pero malapit yung EXP. Lazy Esports, iguguna nila yung turtle. Tapos mag-zone out si Pacbet kay Joy. Hindi din mag-invade yung Lazy Esports. So first turtle, walang problema para sa Lazy. And not to mention, they're also being very, ano tawag dito? Being very disciplined, no? Disciplined na aware sila na kahit pwede naman sila uminvade, kakalmahan lang nila. Si Annabelle trying to go for the trade as well. They're gonna go for the fight. Subukan niya mag-invade pero masyadong masakit yung damage na nilabas ng Lazy sa Joy ng EVOS Esports. Pero nawalan nga ng purple buff doon si James Punks, nakuha ni Annabelle. Yan, si Annabelle ngayon. Again, it's all about trying to buy some space para kay Annabelle, pero hindi yun magiging sapat. Sila naman ang mag-i-invade dito. Medyo low dito si Annabelle. James Punks nakuha na ng kill. Tony, low na rin. Pero dito si Nikki, hindi itutuloy ng Lazy Esports yung pag-invade nila. Pero tignan natin. Back out na. Di pa rin siya Sabi ng level Lazy. 4. Kaka-level 4 lang niya ngayon rin. Sakit. Oh my God. Ang hirap ng buhay niya dito. I don't know, bro, but this is the go signal for Lazy. Nikki, yung gold laner ng EVOS Esports sa ilalim ng torre. Pero si Annabelle, lumalaban pa rin. James Punks! At saka si Pacbet ang napunish doon. Pero si Annabelle, makakatakas pa! Hindi siya nahuli ni Shizo at saka ni Chove Skirt. What a kill by the jungler of EVOS Esports. Yun, hindi ko na matansya yun kung misplay ba yun or talagang medyo nanggigil masyado ang ating mga tropa. Pero that was a huge opening para sa EVOS Esports and Annabelle. We're talking about his experience, paulit-ulit na palipat-lipat ng estado sa kanyang mga team. Pero you know what? The XP is there, dumidikit at sumasama sa kanya. Mukha naman siyang nag-grow as a player. Easy, saan sila makakaharap ng bawi dito? Pacbet. Baka yun yung isa sa mga rason kung bakit nagbadang dito. Makita natin. Tingnan natin yung mga interaction ni Badang at saka ni Khalid mamaya. Sa pagpwesto, sa pagkuha ng vision. Kasi baka man nahinto unti ng Badang yung Khalid. Let's see. Turtle, pinapaglabanan na ng dalawang koponan pero dahan-dahan pa lang. Konting poke, hanap pa ng vision. Mas maganda yung pwesto ngayon ng EVOS Esports. Hinihintay pa yung pagpunta dito nila James Punks. Si Shizo, sasama na rin. Ginamit na Unleash the Beast para dito sa Lucas at madadamit si Den. Makakataka siya. Real world manipulation. Sakto yung pwesto ni Chove Skirt. Pagpasok na rin dito ni Shizo. Ginamit yung Death Sonata. Hindi matatamaan yung Spear of Alpha. Knockups galing sa EVOS Esports. Pero makakapag-heal gamit ng Quicksand Guard si Pacbet. Lazy Esports. Dahan-dahan. Gusto nila kunin to. Hindi mariretry ni Annabelle. Nakuha ni James Punks. All in all, impressed pa rin ako na nakapag 50-50 Lord fight sila. Kasi akala ko talaga hindi na nila kayang sumabay doon. Oh! Okay. Pacbet,
Pakbet nakita dito, mag-i-invade ang Lazy Esports. Wala ng retribution pero nakuha pa rin ni Annabelle yung orange buff niya. Hindi na agaw ng Lazy Esports. Bottom lane naman, si Nikki mahanap nila. Fist crack galing sa badang! Pero, hindi masyado makagawa ng epekto na pa-low lang si Pakbet. Pero mukhang delikado na rin yun para kay Tony. Diablo is very proud watching from Oo. nasan man siya ngayon. Oo. He's very Diablo. proud. Yung Badang of the World. Yung unang Badang nagbadang of the nung World. wala pa si Badang. Tama. Tingnan natin, balik na tayo sa ating game. And it does feel like Lazy Esports pa rin ang may kalabangan 2,000 para sa team mula sa Pilipinas. And ngayon, playing catch-up naman ng EVOS Esports. In fairness naman, si Annabelle is actually doing a good work on that Joy. Oo. Kahit pa paano, level naman siya in terms of items. Yun na ngayon ng pwesto. Dalawang koponan. Pwede bang trade off. Pero mukhang Lazy Esports, makakabasag na sila ng Torres sa ibaba. Tignan natin kung makakaresponde yung Lucas tsaka yung Vexana. Push out. So, looking for an opportunity. Syempre naman, Shizu, chill na chill lang dun sa baba. Pwede siyang mag-poke non-stop gamit ang kanyang Granger. Pakita lang naman dito nila Tony na, alam naming nandiyan kayo. Kumalma kayo. Try to go for the dive. He's cracked to the face. Alamatan na ngayon ng Lazy Esports na maraming miyembro ng EVOS Esports na may babang parte ng mapa. Nakita rin nila yung Lucas doon sa gitna. So, pwesto na lang sila sa turtle. Tingnan natin. Lalamang dito yung Lazy kasi 5v4. Wala pa rin yung Irithel ng EVOS. Airfel's gonna have to play catch-up dito and aware naman ng Lazy Esports. Kailangan pa nila ng time. James Banks. Oh! There, kinombohan kagad. Nahanap nila yung Badang. Gusto lang mag-info ni Tony pero kinombohan kagad na wala sa mapa yung roamer ng EVOS Esports at mag-i-invade yung Lazy. 2 Torre sa side lanes, trinade ng EVOS Esports. Mawawalan sila ng buff pero nakakuha sila ng Torre. I think tama yung ginagawa ng Lazy Esports dito. Dahan-dahanin nyo. Wag nyo sobrang ma-distract dun sa Irithel kasi it's really tempting na i-dive yung Irithel sa mga scenario na to. Oo. Pero you also have to keep your eyes on the prize. Eyes on the objective, number 1. And yung turtles na kailangan nyo kunin, syempre, 100% yan. And wag kayong sobrang ma-distract din dun sa badang. Number 1. Oh. It's very distracting. Pero just know that you have an advantage and yun yung ginagawa nila ngayon. They're trying to get as much info as they can. Pakbet on that Khalid. Naku po, nabibigyan yata. Raging Sandstorm, ginamit na ni Pakbet para makatakas siya. Shockwave Blast, wala na rin dito para sa EVOS Esports. Tignan natin kung susubukan ng Lazy Esports na lumaban. Dito na yung Edith nila, may ulti pa yan. James Banks sa likod, medyo malayo yung jungler ng Lazy Esports. Pero masasarod dito yung EVOS Esports. Maganda yung real world manipulation ni Chomsker sa ilalim ng Torre. 3 miyembro ng EVOS Esports na wala. Lazy Esports, susubukan nila na manalo dito naman. Hindi sila mawawala. Derpo high pa, James Banks. Nakabasag ng Torre. Annabelle at Nikki na lang naiwan dito. At ganun lang, parang kidlat. Lazy Esports, ginulat ang EVOS. Gulat na gulat and hindi pa sila namigay ng deaths. Beautiful performance mula dito. Right after that tower dive, rectang Winter Crown din si James Banks para lang wala na talagang opening na makill with EVOS Esports sa scenario na yon. I think pwede sila magdiretso dito onto the Lord as well. No? Konting manage lang ng minion waves, push out sa top. Pag na-force na yung minion waves, lagpas ng river, doon na sila light poke doon sa Lord. Konting damage lang. Kuha vision muna, tas baka mag-hero mamaya pag nagpakita yung mga miyembro ng EVOS. Pero katulad ng sinabi mo, hindi. Nirekta na lang ng Lazy Esports. Nandito si Tony, si Der makakakuha. Medyo maaga yung retribution pero nakuha pa rin ng Lazy Esports. Nawala sa Lulumer Manipulation para si James Banks. The man with a million moves. Yung Spear of Alpha saktong-sakto. At yung EVOS Esports kailangan tumakbo. Parang nakanos yung Lazy Esports dito. Turbo, straight to the face of EVOS. Grabe, ayaw na magpapigil pa. Kahit sa mga EG Boy, wala na silang pakialam pa. Sasayawan nila ilalim ng Torre ngayon, Renmar. Ayaw na yata nilang patagalin tong game na to. Lazy Esports, naramdaman na nila kagad yung power spike nila. Ayaw nila umatras. Napop yung passive doon sa Torre sa baba. Mid lane tower is up next. May Lord pa sila.
Si Dare magre-reset. Kailangan nila depensahan yung top lane kasi nagpo-push lang si Annabelle. There you go. Tower going down on mid. Si Annabelle na lang yata ang nagkaroon ng pagkakataon dito na makalabas sa mapa. The rest of the team nasa loob na and nahihirapan na silang huminga. Tony, medyo low real world manipulation. Hindi makalapit yung EVOS Esports. Hindi nila masyadong madepensahan. Torre, buhay pa. Pero masisira na kagad ni Pakpet. Ginamit yung Raging Sandstorm. Pero sa likod si Annabelle. Yung electrifying beats ng Joy. Nahanap si Chovskirt. Nahanap si Shizo. Yung main damage dealers ng Lazy Esports na wala. Kanina nagsisplit. Ngayon, nakahanap ng backdoor. Ginank yung backline ng Lazy. Sobrang interesting na si Annabelle pa, of all people, sa EVOS Esports. Yung kanina pa natin kinukumpara sa isa sa mga most promising players ng game na to, na si James Punks. Siya pa talaga yung, parang narinig tayo eh. They need to make a play, and they're doing it right now. At ngayon, ito naman ang gantay ng EVOS Esports. Lazy, nawala ng mga tore sa mapa pero sila pa rin ang may lamang. Mga 3,000 na lang yung lamang nila sa gold. Pero yung mga split na ginagawa dito ni Annabelle, malaking kong yung 4-1 split ng ginagawa ng EVOS Esports. Again, surprisingly 3-0-1 lang si Annabelle, pero his damage is actually through the roof. And kailangan mag-ingat ng Lazy Esports dito or else kaya maka-double, triple etong join na to. So, again, all of this, yung lahat ng ginagawa ng EVOS dito para lang ma-catch up si Nikki sa kanyang Irritel. You really need to buy time. Yun talaga yung number 1 play of the game kung ikaw ang EVOS dito eh. Annabelle, mas pinalapit na yung chance nila na baka sila ang makahanap ng labang dito. Hindi nila makikita si Annabelle masyado. Back out. Lazy Esports, balik sa control sa mapa. Ala natin yung badang yung maglalason. Ngayon, yung lason ay si Annabelle. Si Joy talaga, I think the Joy is still gonna be the factor, pero wag nyo kakalimutan guys ha, sa mga games din natin. Si Joy, may ceiling yan. Kung hanggang saan siya talaga ganong ka-effective. Kaya hopefully hindi naman yun nila ma-hit yun, pero hindi pwedeng si Annabelle at si Annabelle lang. I think they also need to really start catching up in terms of gold. Isa na dun si di ba? Si Tony. I think siya yung isa sa mga late game na strat dito ng EVOS kung sakali. Veldora. At Nikki natamaan dito. Nakap galing kay Der. Huli doon si Tony. River manipulation. Pero yung Veldora! Yung Lucas! Grabe yung dami sa backline. Pero gumaganda yung Lazy Esports. 3 miyembro ng EVOS. Ayun nawala. 2 lang nawala sa Lazy Esports. Si Annabelle buhay pa. Napatuman si Shizo. Si Chovskirt na lang. Annabelle na naman. Yung joy ng Lazy. Yung joy ng EVOS. Grabe. Yung iba, Joy tumalong. Ito, Joy na tumalon straight into their opponents. Ang ganda ng pinapakita nila. Yung timing, hindi lang yung pure performance yung decision making ni Annabelle na, teka guys, ito na yata yung pagkakataon. Kasi inantay talaga niya Inantay niya na mag-go yung Lazy Esports bago siya gumawa ng play. Bago niya ginamit yung electrifying beats. Nung ginaw niya yung backline, nung nakita niya si Chovskirt na ginamit yung real world manipulation, akala ko ginamit na niya yung electrifying beats. Pero yung nakita ko palang epekto, yung ultimate nung Lucas, yung shockwave blast, nandun yung Joy. Parehas yun, kidlat at saka yellow. So akala ko, okay, nagamit natin yung electrifying beats. Pero nagtaka ako, bakit walang kanta? Tapos nung nakita ko si Annabelle ng 2v2, ay, nasa kanya pa pala yung electrifying beats, hindi pa niya nagamit. Kinonserve niya talaga. Yun na pala yun. And kita mo naman, napapatras kayo ng Lazy Esports sa game na to. Of course, Lord will be taken care of. Malaki pa rin naman yung naipon na lead dito ng Lazy. Pero I would say na this is the step in the right direction para sa EVOS. Hardcore Annabelle game ang nakikita natin ngayon. 5-0-1 siya lang yung hindi pa napatay sa laban na to. It ends and starts with Annabelle. Si Tony napipick off lang. Si Veldora kahit makakapagawa ng play sa likod, madadamage lang din siya. Pero lahat ng ginawa ng EVOS Esports, again, si Annabelle na lang tagalinis. Kahit Lazy Esports, sa umpisa ng laban, 4 versus
2 na lang. Pag si Annabelle buhay pa, may chance na papaikot pa ng EVOS Esports. Ito yan. Kaya ang pinaka-crucial dito, Renmar, yung hindi din natin napapansin yung timer, 15 minutes. So that means nakapag-buy time na para kay Nikki and kay Tony na makapag-ramp up ng items. Hindi na kailangan lumamang, kailangan lang nila ng sabayang bigkas sa itemization. And I think, pwede na maging coin toss bigla yung laban na to. Yeah. Masakit pa doon yung immortality na buo na dito ni Tony. Meaning na yung mga ginagawa ng Lazy Esports na pag nakita nila yung badang, ginugo kagad nila at nilalaban nila kagad, delikado na yun. Kasi pag hindi pa nakapag-combo yung badang, tas pag immortality niya, pag balik niya sa Land of Dawn, pag nilabas niya yung combo niya, yung pader, yung fist crack, baka doon pa mapaikot ng EVOS Esports yung laban. Kailangan na dahan-dahan yung approach dito ng Lazy. Dahan-dahan and calculated, just like how you play dito sa Pilipinas. I think they should be fine. Pero right now, hindi na sila ang lamang. Does feel like EVOS Esports now, pwede na silang umabante, pwede silang mag-threaten sa iba't ibang miyembro ng Lazy, especially ngayon na magsisimula ng lumabas ang ating susunod na Lord. Lazy. Susubukan na nila pwestuhan dito. Kailangan mag-ingat talaga sa Joy. Paglapag ng reward manipulation, alam nila na papasok na doon yung Lucas at saka yung Joy. Kaya ba ng Lazy Esports si Contesto? Umalapit ang mga miyembro ng EVOS Esports para hintuin sila makakasan, pero si Annabelle ba makakuha ng Lord Reward Manipulation, pero mapapatong ba doon si James Panks at saka si Pacbet? Dalawang frontliner na para sa Lazy mawawala. Ito na ang paggantay ng EVOS Esports. 3 miyembro ng Lazy ang nawala. Double kill para kay Veldora. Clocun, madadamage at mapapunish. Pero si Chovskirt at saka si Chizo na lang ang naiwan sa mapa. May 2 frontliners pa para sa EVOS Esports at kaya pa mag-dive ng Joy. Kailangan nila depensahan to. Hindi naman sa mga damage dealers yung naiwan para dito sa Lazy Esports. Pero looks like sa ngayon, kailangan nilang depensahan ang EVOS Esports na may kasama pang Lord sa game na to. Here we go. Para sa EVOS. Pacbet, James Panks makakabalik. Lord, nakapasok na sa base, pero kulang pa ng minion waves, hindi pa kaya tapusin ng EVOS Esports yung laban na to. There, nakabalik na rin si Clocun malayo. Susubukan pa ng Lazy Esports lumabas ng base nila at maghanap ng mga miyembro ng EVOS. Lalabas lang para makapaghanap ng onting farm at mag-control ng mapa. Alam na nila na delikado ang pwesto nila sa laro na to. Interesting sa nagawa dito ng EVOS Esports. Honestly, impressed na ako. No. You don't need to win this, pero they're doing way more than I thought they would sa game na to. And talaga di ba? RRQ, ganun, TL. Oh, Tigit ko. Pero itong EVOS, they don't really have that many fans. Pero siguro napapa-amaze siguro yung mga fans sila dun ngayon. No? Kung yung natira. yeah. 100% ang mga ginagawa dito ni Annabelle. Lamang na lamang siya kumpara kay James Panks. Halos 4,000 na yung lamang niya. Fully built. Kaya paglapag ng electrifying beats niya, basta mahanap niya si Chovskirt, si Chizo, sakit talaga yung buga ng isang Joy. Dapat makahanap ng chance yung Lazy Esports na bago pa mag-umpisa yung laban, makahanap na sila ng isang pick-off, mapalow yung isa, tas subukan lang talaga nila na pagpasok dito ni Annabelle na mahinto nila yung Joy. Kasi yung Joy, yung pinakamalaking problema nila ngayon. True. Pero hopefully nga, yung sabi ko kanina, hindi pa na-hit sana nung Joy yung ceiling niya sa damage output and sa itemization. Kasi, tignan natin itemization, actually, all of them are full items already. Si Veldora na lang yung isang naiiwan, tsaka si Tony, left at 4 items, right now at 5. So, we're almost at even Stevens in terms of items across the board. So lahat ng tao ay nakuha na yung items na gusto nila and halos lahat item lock na. And at 20 minutes, siguro naman, di ba? Siguro naman. Dito natin makita kung ano ang maibubuga ng isang badang pick at the late game. Yeah. Dapat yung Lazy Esports, isa sa mga approach na kaya nila gawin is mag-bait play sila. Sasabihin nila, okay, mukhang mag-uumpisa sila ng laban, pero hinintay lang nila yung pagpasok ni Annabelle. Pagpasok ni Annabelle, doon nila ilalapag yung mga high crowd control nila. Yung crowd control talaga yung mga kailangan nila para mahinto yung Joy na to eh. Pero tingnan natin, binibilis na nila yung approach ng Lord. Magkukonsin si Tony sa backline, hinahanap na fist crack, ginamit, ay nakapag full combo yung EVOS Esports sa mukha ng Lazy! At isang miyembro na nawala na sa
sa Lazy Esports. Pero si Nikki ang nawala ng goal laner. Si Daryl lumalaban. Tingnan mo naman yung paggamit ng ultimate niya. Pero yung Lucas at saka yung Vengeance na meron siya, masyadong masakit. Ito na naman si Annabelle. Si Der na lang ang naiwan. Si Edith na walang ultimate. At EVOS Esports wipe out ang Lazy. And just like that, one GG play na. Makaka-push ba? I think so. Wait lang, 18 seconds. Malayo pa yung minions. They could maybe buy some Hirap. time. I don't know. Mahahatid yata, Redmar. Kaya Annabelle kailangan na mag-jump in paglabas Ay! siya ni Chokeskirt. Masyado mahirap para sa isang Eve. too Yung minion late! wave sa bottom hindi kaya. At eto na nga, EVOS Esports panalo sa game number 1.